everyone, I am Jay Damaro Hell from BSHM 1C student. Written modes of professional communications are the various formats of written messages used in a workplace to convey information formally and efficiently, including emails, reports, proposal, letters, memos or memorandum, contacts, and online posts. The first one is email. Isang mensaheng ipinipadala sa pamamagitan ng internet para sa formal o informal na komunikasyon sa negosyo or through educational purposes. For example, magpadala ako ng email tungkol sa updated schedule. Ang email is may subject yan siya or title. Ang subject which is yung title niya. So, ang subject ko na ipipinadala sa classmate ko or sa employee goes like this. Request for meeting. So, yun yung subject or yung title na ipinadala ko. And the body is, magandang araw, humihiling po ako ng meeting bukas ng 10 a.m. So, yun yung body, ang flow ng ang message ko. So, yun po yung email. Number 2 is report. Isang dokumento na naglalaman ng information, datos, results, o observation tungkol sa isang proyekto, gawain o pangyayari. For example, sales report, weekly performance report. Ayon sa ulat, tumataas ang benta ng 20% ngayong buwan. So, yun ang example ng reports. Ang reports ay hindi lang nag-focus for business reports. Meron ding like katulad ng mga teachers, nag-report din yan sila sa division office, like that. So, yun po yung reports. Number 3, proposals. Isang sulat o documents naglalaman ng mungkahi, plano, o solusyon na inihain upang aprubahan. So, yung example ng proposal is project proposal, business proposal. Iminumungkahi namin ang pagbili ng bagong computers para sa mas mabilis na operasyon. Diba? Number 4, business letters. Formal na liham sa pagitan ng kumpanya, kliyente o empleyado para sa opisyal na transaksyon. Example, letter of request, letter of compliance. Kami po ay humihingi ng extension para sa bayad. Like for example, tomorrow yung due date ng dorm nyo. Tapos di kayo makapagbayad kasi yung parents nyo ay hindi nakapadala ngayon. Tapos, pwede kayo magawa ng business proposal para like inimungkahi nyo yung owner ng dorm nyo para sila ay makaalam na hindi kayo makapagbayad bukas. Makadecide sila na mag-agree ba sila na kung okay lang na hindi kayo makapagbayad bukas kasi may emergency, like ganyan po yung purpose na. Number 5, memos or memorandum. So, ang memos or ang memorandum, maikling formal na pahayag ng ginagamit sa loob ng office para sa paalala, anunsyo o utos. But hindi lang po yan siya ginagamit ang memorandum for office. Yes. And then, example, lahat ng empleyado ay kailangan dumalo sa seminar bukas. So, yan ang memorandum. May memo sila. And for example, sa ating mga students, like ngayon na tag-ulan, di ba may memo na galing sa city government
na inaprubahan ni Mayor Jaime Olaso na ganito. So, Aviso Publiko, bukas ay walang pasok dahil sa masamang panahon. So, ganyan ang memos. 6. Last but not the least, job presentation and employee manuals. Job presentation, pagpapakita o oral na presentasyon tungkol sa trabaho, plano o proyekto. Employee manuals, gabay o aklat na naglalaman ng patakaran tungkulin at panununtuhan para sa empleyado. Example, presentation, nagpresenta siya ng marketing plan sa mga manager. So, the second one is manual. Nasa employee manual ang tamang dress code at oras ng trabaho. So, sa manual is, yes, nasa mga employee na naman yung paano yung dress code, but in a proper way. So, alam naman natin na dapat mag-wear tayo ng formal attire, kung hindi naka-business attire, at saka hindi yung mga revealing clothes na makita yung mga something natin. So, ganun. Hi everyone, I am Fabian Esaga. Instant text message, useful for brief, quick exchanges of information within a professional context. So, let's say for example, suspended sa school dahil sa bagyo, di ba? So, ang dapat mong gawin ay mag-text ka na lang sa kaibigan mo, classmate mo, teacher mo, kung sino-sino ba yung ma-text mo na katulad nito. Hey Joe! Kailan ba mag-resume yung klase natin? Ganun. Yun yung example ng instant text message. Presentation, written content within slide or documents that support oral presentation. Okay. Example ng presentation, no? Katulad sa akin ngayon, na ginagawa ko ngayon. Nag-video presentation ako. And then, yung iba naman is photo presentation, PPT presentation, para sa report nila. Yun yung example ng presentation. Minutes of meetings, official records of discussion, decision, and action taken during meetings. So, example ng minutes meeting. Sa minutes meeting, hindi talaga mawawala yung date, time, attendance, at saka discussion. Kunwari, yung time is 1 p.m. to 3 p.m. And then the date is November 10, 2025. And then the attendance, kung sino yung wala at sino yung meron. At saka yung discussion, kung ano yung dapat i-discuss ninyo sa meeting ninyo today. Yun lang po yung example ng minutes meeting. Memos, memoranda, internal documents used to communicate policies, procedures, or other official business to employees. So, example ng memos, o tinatawag natin memorandum, ito yung ginagawa ng, kumari, yung head ng teacher, no? Nagagawa siya ng memo para sundin ng mga teacher. Kumari, gumawa ako ng memo na suspend yung klase ngayon at saka hanggang Wednesday. So, sa memo, hindi talaga mawawala yung to, from, at saka subject. So, yung to, ito yung sa lahat ng mga student na nag-aaral sa ZSM MST. And then from, ako na yung from, ako na ito. Ako yung gumagawa ng memo. Dineclare with signature, gano'n, sure. And then yung subject na yun is, yun na yung sinasabi na suspended dahil sa bagyo, suspended dahil may lindol, suspended para keep safe tayong lahat mga student. Yun yung example ng memo. Job description and employee manuals, written materials that define rules and provide information on company procedures and guidelines.
So, itong job description and employees manuals, dito nakalagay yung mga manuals ng mga employees, di ba? Kumbaga sa ating mga student is rules, no? Parang isim lang sila. And then, may rules din sila, kaya natin. So, isa sa mga ano rin is, meron din sila na kailangan nilang sundin talaga. No? Kasi kung hindi nila sundin yung kontrata na kanilang na-sign na ibinigay sa kanila ng kanilang amo, kung aalis sila tapos and then hindi pa tapos yung kontrata nila, is may posibilidad na magbabayad sila ng pera sa halagang 5K or pataas pa yan. So, dapat kung employee ka sa isang companies, sa dapat kung employee ka, dapat alam mo talaga yung manual. So, yung formalities, ang nagsulat ng komunikasyon at karaniwang mas informal kumpara sa pagsalita. Pakikipag-usap, ito ay sumusunod ng mga tiyak alang tutunin ng struktura at gumagamit ng profesional at tono. Dahil dito, ang ganitong paraan ay komunikasyon ay mas angkop sa mga akademiko, pagtatrabaho, sitwasyon kung saan kinakailangan ang paggalang, pagiging maayos at profesional. Next, yung record keeping. Ang record keeping o pagtatala ay isa ring mahalagang katangian ng kasulat na komunikasyon dahil ito ay nakasulat, nagiging permanente at konkreto ng tala. Maaaring itagong balikan ng sa hinaharap, mahalagang ito upang magkaroon ng pananagutan or mas malinaw yung clarity, ganun. So, yung clarity and accuracy, ang kalinawan at katumpakan ay isa rin mahalagang katangian ng kasulat ng komunikasyon dahil maaari ito ay sulat ng may ingat o suriin at baguhin bago ipasa o ibabahagi. Nagiging mas malinaw at mas tiyak ang mensahe dito. Dahil dito ay nakasulat ng komunikasyon ay karaniwang madaling maintindihan o tumpak at hindi madaling pagdulot ng kalituhan. So, yung emphasis, yung paggamat o hindi kasing bilis ng pagsasalita. Pagsusulat, ito ay napaka-epektibo sa pagbabahagi ng masalimot o komplikadong impormasyon. Sa pamamagitan ng kasulat-aan nyo, maaaring ilahad ang detalyong paliwanag, kaya't mainam ito gamitin para sa mga katubiling at ulat at gawaing pang-akamaling.